Yo, what's up guys? Downshift Vinci here. For today's vlog, uuwi tayo ng Bicol. So yes guys, uwi tayo ng Bicol gamit ang aking Yamaha Aerox. Yan, kung hindi nyo para mapanood yung vlog ko regarding dyan, check nyo na lang sa aking page and sa aking YouTube channel. So ngayon nandito ako ngayon sa 7-Eleven para mag-breakfast technically. Ayan, Cobra energy drink. Hindi kompleto ride ko pag walang ganyan. And laki tulong din ako kasi talaga sa akin. Pampagising sa akin yung tulong. And then ito, biscuits. Itong dalawa lang. Tapos, di ko alam kung saan na ako abutin ng gutom nito. Pero for sure, baka bandang Quezon or siguro baka Bicol na rin. Yan. Kainin ko lang to and then take off tayo maya-maya. By the way guys, kunin ko na rin ang opportunity na to na magpasalamat sa Spider Philippines para sa aking gagamitin na helmet. Spider Flight Carbon. Ayan. And then Fleetcon Intercoms by Memory PH or from Memory PH. Shoutout para hindi boring ang aking biyahe kapag nasa mga lugar na medyo puro straight lang. Mitas Tires. Ayan. Mitas Tires by Mitas Philippines Touring Force. And sa Mitas Tire Center para sa pagkabit ng aking gulong at tsaka mags. Cookies by Casco Market. Ayan, shoutout. And then guys, ito, Adriatico hoodie. Ito yung gagamitin natin sa all throughout our biyahe. Siguro kahit pag uwi, ito na rin dadring. Gagamitin ko, gawa ng sobrang presko kasi na ito. Minsan lang pag malamig, expect na malamig din. 2 very boring minutes later. 4:06 AM nag-take off tayo dito sa Kawit, Cavite. Usually kapag umuwi ako ng Bicol, mga alas 11, alas 12, para pagdating ko ng Bicol, umaga. Pero this time, nilate ko na yung take off gawa ng kailangan ko kasing dumaan sa may Pagbilao or sa may Quezon nang may araw na. Kasi pag dumaan ako doon ng ganitong kadilim, napakahirap dahil sobrang daming lubak. Hanap lang tayo ng gas station kasi hindi ko alam na nagbiblink na pala ako. Pero doon na lang banda sa may orange fuel dito sa may bandang Imus. So tara, pagas lang tayo doon. Pero nagtaas ulit ang gas to. 65 na naman. Full tank tayo dito. Kaya ba 300 boss? 4.6 liters. Record lang din natin guys. Pagkano magagas natin for today? So kung 4.6 liters ang pinagas natin, 5.5 liters ang Aerox. So basically may 1 liter pa siya. Biyahe tayo papuntang Tagaytay. Hindi ako masyado mag-stop over guys. Tuloy-tuloy ang biyahe na to. So update ko kayo kapag medyo lumiwanag na. Eventually. Time check, 6 AM dito sa may Chaong. Grabe, lamig ng biyahe. Ang lamig sobra. Nakadalawang beses na ako mag-CR. Solid ngayon ang biyahe natin kasi sobrang liksi ng bike na to. Kasi naka JVT siya na panggilid, no? Like konting throttle ko lang, hatak na agad. Ang daling mag-overtake. Yun nga lang, medyo may kalakasan siya sa gas. Parang naglalaro sa 33 km per liter, no? So tansya ko mga 140 na kilometers. Magbiblink na tong gas gauge natin, no? Anyway, sana magtuloy-tuloy na yung maganda panahon kasi bandang Laguna, naambon, tas basa ang kalsada. Ganun man, tara, biyahe tayo papunta Atimonan. Let's go! Walang yung mga lubak yan, bigla-bigla na lang lumalabas. Lalim mo. Nakakaano ng mags yan guys. Kaya kung uuwi kayo ng Bicol, much better na umagahin kayo dito sa part na to. Kasi yan, napakadaming lubak. Hindi malaman kung saan part yung lubak. Naku, mukhang uulan pa ako. Tingnan nyo, may makapal ng ulan. Patay tayo dyan. Tingnan nyo. Grabe, to damon talaga Way back 2019, okay pa ang kalsada na to
Oh, tingnan nyo, may biglang lalabas oh. Hindi maganda-ganda na kalsada, bigla may malalalim. Ito na, pakit na tayo sa highway ng Pagbilao. Dito na yung maraming lubak eh. Yun oh, tingnan nyo yung ano, mga asfalto oh. Daming lubog. Dito ako dadaan sa gilid. Ang technique pala dito, huwag kang dadaan sa mga asfalto. Andun yung mga lubak. Oh, yun oh, tingnan nyo, lalim oh. Grabe. Mamaya may mas marami pa dito gaya no. Kala mo hagdan eh. Sunod-sunod eh. Magmimistula ka nakakabayo dito. Sa dami ng lubak dito sa may Pagbilao. Dito lang ako sa may ano. Ayan oh, tingnan nyo, langinte ako. Doon mapagsalita na maayos oh. Kasi yan, dami ko nakikita lubak eh. Mga ako sa lubak. Pero yeah guys, kung dada kayo dito, dito lang kayo sa ano, sementado. Para walang lubak. Sana. Sana ka walang lubak no. Pala mo naglaban si Goku, si Saitama, si Frieza. Si Luffy. Naglaban-laban dito eh. Kasi nga, dami ng ano, butas. Bugbugan sila dito. Dinamay pa yung mga inosente. Ayan, ang lalim oh. Oh. Walang iya. Nagtatago. Eh, grabe oh. Lintek na ano yan, lubak yan. Buti na lang talaga, umaga ako dumaan dito. Kasi kung madilim pa, naku. Yun oh, nagtatago yung ano, lubak ko. Lintek. Ayan, basta mga tulay, lintek na. Marami dyan sa mga tulay. Ayoko magpakabayani guys. Dito lang ako dadaan sa gilid. Ayoko na maulit yung nangyari sa akin dito sa nung endurance namin. Kaya chill na tayo. Wala naman tayong habol ng oras eh. Basta ano, nakikita ko naman yung mga lubak kung nasang part. Kaya may iwasan naman natin. Although may mga times lang kasi talaga na bigla-biglang lumilitaw yung lubak. Ayoko magtiwala sa ganda ng kalsada dito. I mean sa asfalto. Kasi bigla-biglang may lalabas sa lubak. Ayan o, diba? Sabi sa inyo eh. Bigla-biglang may lalabas eh. Gagi. Walang iyak yan. Anyway guys, yun nga na. Huwag niyong pagkatiwalaan yung mga asfaltado na yan. Kasi tingnan nyo, asfaltadong tartado na yan. Punta muna ako dito sa may Uno Fuel. Magpapagas ako. Kasi parang ay yun na nga eh. Napatingin lang ako sa speedometer ko. Pero tingnan nyo, nalubak na ako. Then, update ko guys kapag nasa may na ako, Uno Fuel. Para makapagpagas doon. 1 hour later. So far, parang ano ko rin, parang Raider ko rin yung fuel consumption nitong Aerox. Yeah. Kasi usually kapag naglo-long ride ako using Raider 150, nagpo-full tank na ako sa amin. And then next sa full tank dito, Uno Pagbilao. After nun, ang next na fuel namin, Uno Fuel Calawag. Since medyo maulan na lang guys, siguro update ko na lang kayo. Kasi tatago ko muna tong GoPro para hindi masira. Yung endurance kasi namin, ay sorry, tinatakpan ko. Sorry. Yung endurance kasi namin, sobrang lakas ang ulan. Yung microphone adapter nasira. Buti na nga lang din, nakabili tayo ng media mod. Ayoko sana siyang mabasa ng tuluyan. Kasi pag malakas ang ulan, gusto ko sa itago. Pero ambon-ambon lang naman guys. Ganun pa man, mamaya tatago ko rin to pag masyado na malakas ang ulan. Anyway, yun nga, update ko na lang kayo guys kapag goods na ako, okay? 3 hours later. So yun guys, quick update lang. Dito na ako ngayon sa may papunta na ng Gumaka. Sa baba na ako nakatimonan. Gusto ko lang magpasalamat dun sa sinusundan kong local. Then sa may Atimonan. Yan, salamat sa iyo sir. Naka Honda Click siya, na color black and violet yata yun. Tapos naka helmet na SEC ang brand. And then blue na jacket. Yan, shoutout sa iyo sir. Maraming salamat po sa pag-guide sa akin dito sa Atimonan. Kasi grabe, sobrang daming lubak. Ang lalalim pa. Kaya kako, buti na lang may tumulong sa atin, no? Ang ginawa ko kasi sinundan ko lang siya. Kasi parang kabisado niya yung ano, mga lubak. Tapos nung parang napansin niya na sinusundan ko siya, nag-guide na siya sa akin. Salamat po sir. Anyway, eto, dito na ako sa may baba na ng Atimonan. Mapunta na ng Gumaka. Pero gusto ko sana kabit yung GoPro kasi naulan pa rin kasi guys. Kaya mamaya na kapag talagang tingin ko wala nang ulan na paparating. Kasi nakikita nyo sobrang dilim. Diba? Wala talaga makita. Sobrang dilim. Anyway yun, update ko na lang kayo guys kapag medyo goods na yung weather, no? So yun guys, andito ako ngayon sa may Gumaka. Sorry kung hindi ako masyado nakapag-vlog ng nagra-ride, no? Kasi yun nga, yung panahon hindi maganda. Tapos
Ayoko rin kasi masira yung bagong bili ko na media mod, no? Eh, nag-breakfast na ako dito sa isang buko dito or sa bahay dito. Kasi nagutom ako bigla eh. Tapos ang lamig pa. Grabe. Ano, sinisipon na nga rin ako. Anyway guys, yun. Ganun ulit. Update ko na lang kayo kung sakali man na nung nangyari sa mga biyahe ko. So guys, dito pala ako dumadaan sa may ano, sa may bypass road ng Gumac. Ayan. Ayan o. Ang ganda ng kalsada dito kasi medyo mahaba yung biyahe ko. Medyo napahaba. Pero okay lang. Kesa naman sa lubak-lubak tayo dumaan, di ba? Ayos dito. Kaya kung uwi kayong Bicol, dakay dito sa bypass road ng Gumaka. So, ayun. Pwede tayo sa pag-ride. Sorry talaga ako kung hindi ako mapag-ganon ng GoPro. A few moments later. So, guys, grabe. Di ba kakasabi ko lang. Ganda ng kalsada. Tingnan nyo naman to. Taran! Teka lang. Taran! Kawawa naman si Roxy. Grabe, haba na putik na dinanan ko dito. Kaya ako. Ay, nako. Grabe. Puro putik na agad. Tinay pa ako. Sana na may magandang kalsada na dito talaga, no? Ay, nako. Sige. Biyahe ulit tayo. So, nandito na ako sa Uno Kalawag, guys. Nagpagas na rin ako dito. And pakita ko lang sa inyo yung GoPro ko. Ayan. At kung bakit di ko siya makabit-kabit. Ito yung GoPro ko, guys. So, exposed kasi yung likod niyan. Ayan. Siyempre, pag nabasa yan, masisira tong media mode. And then, pwede nyo naman sabihin, di ba si GoPro waterproof? Teka lang, so ko lang ha. Yes po, waterproof po si GoPro. Problema, wala ako nito. Yung cover niyan. Kaya, kahit na gustuin ko man mag-record nang umuulan, masisira tong GoPro kasi exposed siya, guys. Pero baka kabit ko na rin yung GoPro. Gawa ng, pansin nyo naman, medyo gumuguds-guds na yung weather na wala na rin yung malakas na ulan. Tapos tingnan nyo yung motor ko. Tete! Sobrang dumi. So yun, set up ko lang tong GoPro, guys. And then try natin mag-record habang bumiyahe. So ayun na naman, guys, umuulan na naman. So ito na, going to Gateway na ako, guys. And sana lang din ang lumakas tong ulan kasi kakakabit ko na ng GoPro. Tapos ngayon, tatago ko na naman siguro to. Sensya na, guys, talaga. Gusto ko man mag-record, gusto ko man magbigay sa inyo ng mga footage ng biyahe ko. Kaso yun nga, hindi talaga nakikisama yung panahon. And ayoko rin naman mag-risk, pero hindi naman ganun kalakas. Kahit pa paano, no? Basta pag lumakas ang ulan, tatago ko to. Pero ngayon, kaya pa naman yan. So let's go! Ang kalsada to. Kawawa naman sa Roxy. Dito masarap dalhin yung ADV. Pero hindi, delikado pa rin. Kasi nga, sobrang lalalim ng mga lubak. Malingat ka lang ng ilang segundo, malulubak ka eh. Manangya. Kaya dapat focus ka lagi sa kalsada eh. Hindi, instead na sa tulong ka natin, dati ka sa pinakamalapit. Kasi hindi mo makita yung mga lubak. Walang iya. Malingat ka lang sandali, wala na, finish na. Kaya tingin ko instead na doon sa puting kotse nandito eh.
Kasi nga mamaya biglang may lumabas na lubak eh. So yun guys, dito na ako sa gateway to Bicolandia. Pero papatayin ko na tong GoPro, no. Pasensya na talaga, picture lang tayo dito. Wait lang. Since mababa pa to guys, update ko na lang kayo, no. Tago ko na tong GoPro kasi napakadelikado talaga. Maulan-ulan pa rin kasi. So update ko na lang kayo pag nasa Bicol na ako. 6 hours later. So guys, quick update lang. Kanina pa ako bumabiyahe, no, and nandito na pala ako papuntang Ragay. Buti na lang may nakita tayo abandonadong building dito, no. Kasi may aayusin ako sa motor ko guys. Tingnan nyo to, pansinin nyo. May nilagay kasi yung washer dyan guys, ito. Naglagay ko ng washer para maging straight yung orientation ng top box. Problema, yun nga, nalubak ako ng sobra. Alam nyo yung kalsada na pataas? Sabay biglang sa gitnang yun, may matinding lubak. Kaya unang tinignan ko yung motor ko, siyempre. Kasi sa sobrang tindi, bumukas to. Mutik mahulog yung battery ko eh. So far yung mags, wala naman siyang bengkong pareho. Pero hindi ko sure eh. Since madumi, baka mamaya may crack na yan eh, di ba? Mahirap na. Although sa takbo, wala naman ako nararamdaman na kakaiba. Ito lang din. Ayan, di ba? Nagalaw-galaw siya kasi yung spacer. Bumalik ko. Ayan o. So mangyayari, tatanggalin ko na lang yung spacer na yan guys. Okay lang kahit siguro naka-slant konti yung top box. Importante, hindi na siya gumalaw-galaw, no? So balik ko kayo kapag tatanggal ko na yung spacer. So yun guys, nakabit ko na yung top box. Tatanggal ko na yung mga spacer, mga washer. So wala na siyang spacer guys. Mas matibay na siya. Kaya kahit na malubak tayo, okay na yan. Yun nga lang, concern ko, kapag nagpe-play yung rear suspension, pati rin yung harapan gumagalaw. Like for example, tingnan nyo, gagalawin ko to. Yan, buong motor. Nagalaw din yung buong motor. Kaya nangyayari, kapag may mga nadadaanan akong lubak, ramdam na ramdam ko, hindi lang sa likod, pati sa harapan. Yan nga lang disadvantage ng Yamaha Aerox, no? Kahit malakas ang ulan, susugod na ako kasi may kapote naman tayong galing Ben Kia. Ayan, shoutout. Casco Market para sa aking kapote na napaka lightweight na talagang nakakapag-deflect ng tubig ulan. So yun, biyahe lang ako guys. Update ko kayo kapag kung ano naman susunod na mangyayari. Again, sorry kung hindi ako makapag GoPro kasi kita nyo sobrang lakas ng ulan. Masira GoPro ko dyan. So let's go! 3 hours later. Dito na ako nakakita na magandang panahon eh. Tsaka nagpagas na rin ako dito sa Bicol Petroleum. Medyo mahaba na nga yung biniyahe natin, no? So far goods naman yung bike. Pero yung kalsada, lintik! Ang daming lubak! Mula Pagbilao hanggang makarating ako ng Sipokot, walang yung mga lubak yan. Invisible kung saan lumalabas. Ang titindi. Kaya kung uwi kayo ng Bicol ngayong taon, nako, doble ingat. Kasi ang dami ko nakitang pagkalubak nila, bigla silang tigil. Nag-check sila ng sasakyan. Ako naman, di ba? Hindi ko lang nakuha ng video. Sobrang nilalubak. Yung top box ko, muntik na malaglag, gumigewang-gewang. Anyway, ito, punta lang ako kala Casey. Magkikita kami ni Casey sa UWAS. Magde-date kami doon sa UWAS, guys. Yeah. Then magano kami, may merienda kami doon sa drop-by na pinagkakainan namin, no? So, ganun pa man. Sige! So, since puro update yung mga pinagsasabi ko sa inyo, tara, montage tayo ng ride. Let's go! So guys, as usual, update ulit. Nandito na ako sa UWAS. Ito na, kasama ko na si... Oh, inamiss kita, Cakes. Kasama ko na si Casey, guys. Grabe yung nabiyahe na yan. Pero solid ang ride. Yun nga lang, ingat talaga kayo kapag pauwi kayong Bicol kasi
Ibang klase yung mga lubak, pag nalikat ka lang ng isang segundo, pag tingin mo sa kalsada, or magugulat ka na lang, na masushoot ka na lang bigla. Reset. Pero yun, solid ng Aerox. Ayos, sarap gamitin. Easy mag-overtake. Mag-i-stay kami dito mga 4 or 3 araw, ganyan. Kasi may iba kaming activity na gagawin dito, no? Hindi ko pala nasabi yun. So, dito nga pala kami sa... dito kami sa Drop By Food Hub. Dito kami magde-date ni Casey. So, yun, Cakes. Ano sabi mo? Miss you. Hindi ako plastic. So yan, hintayin nyo na lang yung mga susunod ko na vlog guys dito sa Bicol. Pero pa man, maraming salamat sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. Medyo natagalan yung biyahe natin kasi ang hirap ng kalsada. Pakahirap. Pero okay lang, at least check tayo nakarating dito. So yun, all drill, ride safe.